Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Anong sabi mo? Tanong niya sa mahinang tono. Biglang umusbong ang matindi kong kaba dahil sa kanyang hitsura. Damang-dama ko ang agaran na pag-usbong ng galit niya. Hindi ako nakunan. Muli kong wika sa kanya. Mara siyang napatayo. Naninigas ako sa kanyang mga titig. So, niloloko mo lang ako. Alam ko naman na galit ka sa akin. Pero tama ba na magsinungaling ka sa akin ng katulad nito? Alam mo bang muntik ko nang ikinamatay ang kasinungalingan mong ito? Sobra ako nasaktan, Danaya. Ang tingin ko sa sarili ko ay isang kriminal. Galit niyang wika na may halong panunumbat. Hindi ko siya masagot. Tuluyan akong napaiyak. Takot na takot ako. Natatakot ako na sabihin sa kanya ang totoo. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya ang katotohanan na kagagawa ni Alfred ang lahat. Bakit mo ba nagawa sa akin ito, Danaya? Kung gusto mo akong magdusa, kung gusto mong tuluyan na akong mawala sa mundo, sabihin mo lang sa akin dahil handa kong gawin yun para sa'yo. Hindi mo na kailangan magsinungaling pa sa akin dahil napakasakit isipin na nawalan ako ng anak at ako ang may kasalanan. I'm sorry, Axel. Tumayo ako kahit nanghihina ang aking tuhod. Sunod-sunod lang ang pagpatak ng mga luha ko. Biktima lang din ako. 6 na taon ako nagdusa sa pag-aakalang nawalan ako ng anak. Sinisi ko rin ang sarili ko sa bagay na to. Din malalaman ko lang pala na niloko lang nila ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong magsaya dahil hindi naman pala ako nawalan ng anak o magluksa dahil 6 na taon akong naging tanga. Anong ibig mong sabihin na niloko ka lang? Sabihin mo sa akin ang lahat, Danaya. Pakana naman ba ito ng idiot na Harrison na yon? Hindi ako makasagot. Tell me, ang Alfred na yun ba ang may pakana ng lahat? Pasigaw niyang tanong na hindi ko napaghandaan. Nanginig ako at medyo nanghina ang aking tuhod para akong matutumba. Kaya napaupo ako sa kama. Bigla ako natakot sa kung ano ang kayang gawin niya pag nalaman niya na si Alfred nga ang may pakananan lahat. Sabihin mo sa akin, Danaya. Isang marahas na mura ang pinakawalan nito. Nanlaki ang aking mga mata nang napasuntok na siya sa dingding. Basang-basa ko ang frustration sa kanyang mga mata na may halong galit. Imbes na sagutin siya, umiiyak akong napatango sa kanya. Muli ay mararahas na mura ang pinakawalan niya. Napahawak siya sa kanyang sentido sandali. Tell me everything, Danaya. Tila nang uutos na wika nito. Bahagya akong kinalma ang aking sarili at umiiyak akong naikwento sa kanya ang lahat nang ikinumpisal ni Maureen sa akin. Sandaling katahimikan ang namayani sa amin pagkatapos kong magkwento sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila umaapoy sa sobrang galit na para bang kung nasa harapan lang niya si Alfred, matagal na niya itong pinatay. Hindi siya nagsasalita. Lumapit siya sa isang closet na naroroon. Tila may hinahanap siya. Nang wala siyang nahanap, lumabas siya mula sa kwarto. Tumayo ako para sundan siya at nanlaki ang aking mga mata nang nakita ko kung ano ang kanyang hawak. Ano ang gagawin mo dyan? Kinakabahan kong tanong. Hindi siya sumagot. Bumalik siya sa kwarto. Mabilis ko din naman siyang sinundan. Nakita ko na kumuha siya ng bala para sa baril na hawak niya ngayon. Axel, sagutin mo ako. Anong gagawin mo dyan? Usisa kong muli sa kanya. Hindi niya ako pinapansin. Nilagyan niya ng bala ang baril na hawak niya. Nababasa ko ang pagiging determinado niya na parang may giyera siyang pupuntahan. Saan ka pupunta? Iniharang ko ang aking sarili sa pintuan para hindi siya makadaan.
Natatakot ako sa kung ano ang kanyang gagawin. Kahit wala akong kasagutan na nakukuha mula sa kanya. Pero may idea na ako kung ano ang pupuntahan niya at kung sino. Bakit may dala siyang baril? Kailangan ko siyang mapigilan bago pa sila magpatayan ni Alfred. I know Alfred, lalaban din siya ng patayan. Huwag mo akong pigilan, Danaya. Sinagad na ako ng Alfred na yon. Hindi ko alam kung bakit ginugulo niya ang buhay ko. Kung bakit sinisira niya ang buhay ko. Hindi ako nagpatinag kay Axel. Mas lalo kong iniharang ang aking sarili para hindi siya makadaan. No, ayokong sirain mo ang buhay mo. Desidido kong sabi sa kanya. Sira na ang buhay ko. Sinira niya tayo. Ginulo niya tayo. Marami na siyang utang sa akin at maniningil na ako sa kanya. Galit na wika ni Axel. Bigong-bigo ang kanyang hitsura. Napatulo naman ang mga luha ko. Ayaw ko siyang maging ganito. Ayaw ko siyang maging bayolente. Axel, please. Ayaw kong mawala ka. Pagmamakaawa ko sa kanya. Please, huwag mong sirain ang buhay mo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Please, Axel. Please, huwag mong sirain ang buhay mo. Paano na kami? Paano na kami ng mga bata? Paano na tayo? Paano na ang pamilya natin? Naiiyak kong wika sa kanya. Parang tumigil sa pag-ikot ang aking mundo na naglapat ang mga labi namin ni Axel. For a long time, ngayon ko lang naramdaman muli ang ganitong katamis na labi niya na lumalasing sa akin. Dahil siguro sa katotohanan na tuluyan ko nang tinanggap na pagmamay-ari pa rin niya ang puso ko. Unti-unting gumagalaw ang aming mga labi na parang slow motion sa isang pelikula hanggang sa lumalim ang halikan naming dalawa. Sinasabayan ko ang intensidad ng kanyang halik at mabilis naming hinubad ang saplot sa isa't isa. Pagkatapos ng pagpalipas ng init ng aming katawan at bugso ng aming damdamin, ngayon handa na kami mag-usap ng masinsinan. I'm sorry, baby. Simula ni Axel. Mahal kita, Danaya. At handa akong patunayan yun sa'yo. Handa akong gawin ang lahat. Handa akong maghintay hanggang sa kaya mo akong papasukin muli sa buhay mo. Napaangat ang mukha ko sa kanya at ngumiti ako. Mahal din kita, Axel. Gusto kong gumawa ng bagong alaala sa'yo. Pwede ba tayong magsimula muli at gawin kung ano ang dapat? Pero bago natin buksan ang bagong kwento ng ating buhay, pwede bang may tapusin muna tayong dalawa? Kumunot naman ang noo ni Axel. Anong ibig mong sabihin, Danaya? Gusto kong tuluyang tapusin ang kasal natin, Axel. Gusto kong ipagpatuloy ang divorce nating dalawa. Nangangahulugan na ito na tuluyan naming pinapalaya ang isa't isa. Pinalaya namin mula sa sakit naming nakaraan. Lahat ay pwedeng maghilom sa tamang panahon. Pero mas masarap pa rin sa pakiramdam na nakapagsimula kami mula sa tama. At para sa pagsisimula namin muli, kailangan naming tuluyang tapusin ang kasal na nag-uugnay sa amin sa nakaraan. Kaya madali lang na i-process ang divorce namin ni Axel. At 1 linggo na nga ang nakakalipas mula nang tuluyang natapos ang kasal naming dalawa. Pero hindi siya naglakas loob na ligawan ako kasi torpe daw siya. Hindi ako makapaniwala na sa sobrang hangin niya ay torpe pala siya. Kaya ngayon, isa sa dapat naming gawin ay ligawan ako at hindi ito pag-iinarte. Gusto ko lang masubukan na maligawan ng lalaking mahal na mahal ko. Kasalukuyan akong nasa tapat ng aking kotse. Tinatahak ko ang daan papunta sa shop dahil sa traffic kaya nakahinto ngayon ang aking kotse. Rush hour ngayon kaya sanay na ako sa ganito kaagang umaga. Minsan talaga nakakabanas na ang traffic kaya instead na i-focus ko na lang ang aking sarili dito, I enjoyed self-looking around tulad na lang sa ginagawa ko ngayon. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang rason ni Axel kung bakit nagawa niya akong sakta noon. Sa hinaba-haba ng traffic na pinagdaanan ko, sa wakas nakarating rin ako sa shop. Nakangiting mukha ng aking mga empleyado ang bumungad sa akin. Pagpasok ko sa loob, ang lapad na ng kanilang mga ngiti habang bumabati. Sinuklian ko naman ang kanilang pagbati.
Yung kanilang mga titig sa akin ay parang kilig na kilig sila. Hindi ko sila pinapansin. Kung maganda ang kanilang mood, mas maganda ang aking mood ngayon. Kahit pa nakikipagbuno ako sa traffic kanina. Kayo ba ang nadiligan? I mean, yung mga halaman ko ay nadiligan ko na. Regalo ni Axel sa akin ang mga halaman na yon. Nang nalaman niya na mahilig pala akong mag-alaga ng iba't ibang klase ng halaman. Halos pinuno niya ang tinitirhan namin ng mga bata ng halaman. At dahil medyo stress reliever ko ang mga halaman, kaya tanggal ang stress ko kaninang umaga. At hindi nagtagumpay, si traffic na stressin ako muli. Nalaki ang aking mga mata sa pagbukas ko ng pintuan ng aking opisina. Punong-puno kasi ng bouquet of flowers ang buong opisina ko. Sakto naman at tumunog ang aking cellphone at si Axel ang tumatawag. Hello baby? Nakita mo na ba ang mga pinadala ko? Masayang tanong nito sa kabilang linya. Ang sabi ko, ligawan mo ako. Hindi gawing flower shop ang opisina ko. Reklamo ko naman, pero malapad ang aking ngiti. Hindi ko ipinahalata sa aking boses na halos sumarko na ang puso ko sa sobrang kilig. Narinig naman niyang tumawa ito. Kinikilig ka ba? Sa tingin mo? Ayos teenager lang, parang nagdadalaga lang. Pabulong-bulong ng isipan ko. Sa tingin ko, parang gusto mo nang lumundag sa sobrang kilig. Ako naman ang napatawa sa sinabi niya. Grabe, ang tanda na namin ni Axel. He's 30 and I'm 28, pero para kaming teenager sa ligawan namin. Anyway, hindi ako makakapunta ngayon dyan. I have to meet an important investor today. But kukunin ko kayo ng mga bata sa apartment. Sa labas na tayo mag-dinner. Seryoso ang kanyang malambing na boses. Okay. Ito muna ang takbo ng buhay namin ngayon. Pero masaya kami. Pero sa susunod, hindi ko din naman patatagalin ang pagtitiis ko. Na hindi madiligan, madiligan ang mga halaman na sinasabi ni Axel sa akin na nasa bahay na binili niya para sa aming pamilya. Tulad ng literal na nagliligawan, nagdi-date din kami ni Axel. Pangarap ko talaga noon ang maranasan na makapangisda kaya dinala ako ni Axel sa isang fishing place kung saan pwede kaming mangisda sa malaking fish pond na may mga isda na tulad ng tilapia at bangus. Ang mahuhuli namin ay titimbangin at kami na ang mag-iihaw at ito din ang aming kakainin. Kasalukuyan na inaayos ni Axel ang fishing rod na siyang gagamitin namin mamaya. Habang ako naman ay inaayos ang paglalagyan namin ng mga mahuhuli namin. Kalaunan sinimulan na rin namin ang pangingisda. Pareho kami may hawak na fishing rod at magkatabi kaming nakaupo sa pahabaang upuan na gawa sa isang kahoy. Nagtatawanan kaming dalawa. Buong akala ko hanggang panaginip ko lang ang tagpong ito. Pero ngayon unti-unti nang nangyayari ang lahat ng gusto ko. Na makasama lagi si Axel noon. Ang mga bagay na akala ko hanggang sa panaginip na lamang, ngayon ay nagkakatotoo na. Solo natin ang mundo ngayon, Danaya. Mabuti na lang at biglang naisipan ng mga kapatid ko na, Mami? Daddy? Ipinaling ako ang aking mga mata. Umaasa na sana makikita ko ang triplets kong mga kapatid. Dahil silang tatlo ang nakatoka ngayon para bantayan ang mga anak namin ni Danaya. Pero bakit ako ngayon ang halos naubusan na ng pasensya dahil sa kambal namin ni Danaya? Mahal ko ang aking mga anak pero date namin ngayon ni Danaya. Akala ko masusolo ko na ang aking mahal. Mami, pupunta ba tayo sa playground mamaya? Kasi sabi ko kanina, kina tito, na gusto kong pumunta sa playground. Pero sabi nila, maganda daw kung mangisda muna kami. Narinig kong sambit naman ni Janela. Kausap niya si Danaya na ngayon ay busy sa paghahanda ng mga kakainin namin. Nasa kabilang kubo naman sila ni Janela. Sabi ko na nga ba, sinadya ng tatlo na pumunta dito para inisin ako. Paano kaya nila nalaman na nandito kami ni Danaya? Kung mayroon pa tayong oras baby at hindi pa pagod si daddy, uwi ka naman ni Danaya. Nag-iihaw ako nitong mga isda na nahuli ng aking mga kapatid. At habang pinapaypayan ko itong niluluto ko, panay naman ang saway ko sa kambal. Talagang napakakulit nitong mga anak ko at ang titigas pa ng kanilang ulo. Wala na akong magagawa sadyang namana na nila ang ugali na tumula sa kanilang ina.
Mabuti na lang at hindi makulit itong si Janela at hindi na siya dumagdag pa sa aking babantayan. Jared, parang may nakita akong isda. Wika naman ni Jiho. Oo nga, wika naman ni Jared. Jiho, Jared, sabing lumayo kayo dyan. Baka mahulog kayo sa tubig. Saway ko naman sa dalawa. Halos patuwad na naman ang mga itong nakatingin sa tubig at gahibla na lang ay mahuhulog na ang mga ito. Sumunod din naman agad ang mga ito pero lumapit ang mga ito sa mesa na naroroon para kunin ang fishing rod. Mga anak, sabing wag nyo na yung paglaruan. Reklamo ko na naman. Wala namang problema sa akin ang kaso. 3 fishing rod ang nasira nilang dalawa. Ewan ko kung anong iniisip nila at parang gusto nilang pag-aralan ang bawat bahagi nito. Dad, hindi namin ito sisirain. Wika naman ni Jiho. Kukunin lang namin yung isda na nakita namin. Sinundan ko na lang ng tingin ang dalawang bata at lumapit na naman ito sa gilid ng bahagi nitong kubo na kung saan ako iihaw ngayon. Boys, wag naman kayong masyadong pwesto dyan sa gilid. Baka mahulog kayo dyan sa tubig. Ani ko naman sa aking mga anak. Hindi kami mahuhulog, Dad. Wika naman ni Jared. Napalanghap na lang ako ng hangin. Iginiya ko naman ang aking mga mata. Umaasa na makita ko ang aking mga kapatid. At nakita ko nga ang mga hudas na mga yon. Nakikipagtawanan sa mga turistang babae. Ang mga buwisit, hindi talaga pinalampas ang pagkakataon na makahanap ng babae. Napangiti ako na makita ko na papalapit sa akin ang mahal ko. Kasama ang anak naming babae. Okay ka lang ba dito? Nakangiting tanong naman ni Danaya. Hindi ako okay, pero ayaw ko siya ang mapagod dito sa ginagawa ko, kaya tumango na lang ako. Malapad na ngumiti ang aking puso nang pinunasan niya ang aking pawis, gamit ang sarili niyang panyo. Parang nararamdaman ko tuloy ang init ng kanyang katawan at bahagyang nag-react ang aking alagang anaconda nang nanunuot sa aking ilong ang bango ng panyo na ginamit niya, nakatulad lang sa kanyang pabango. Hindi ito kamanyakan. Kasalanan ko ba kung pinagnanasaan ko ng sobra si Danaya? Mahal na mahal ko siya at gustong gusto ko laging maramdaman ang init ng kanyang katawan at maamoy ang kanyang bango. Mami, naiihi ako. Wika naman ni Janela. Tumigil si Danaya sa kanyang ginagawa at humarap siya kay Janela. Doon tayo sa restroom, baby. Wika ni Danaya sa kahinawakan ang kamay ng bata. Nakangiti akong nasundan ng tingin ang dalawa habang humahakbang patungo sa restroom. Masaya pa man din ako kahit pa nasira na ang plano ko na masolo ngayon si Danaya. Kakaalis lang ni Danaya nang marinig ko ang pag-aaway ni Jared at Jiho dahil pinag-aagawan nila ang isang fishing rod. Ako na! Ako sabi! Narinig kong agawan ng dalawa. Mabilis akong lumapit sa mga ito. Boys, anong problema? Tanong ko kaagad sa dalawa nang tuluyan na akong makalapit. Kasi Dad, si Jiho, ayaw akong pahiramin. Wala naman siyang isda na nahuhuli. Sumbong naman ni Jared. Kahahawak mo lang nito hindi ka rin naman nakakahuli. Depensa naman ni Jiho. Boys, saway ko naman sa dalawa na nag-aagawan na naman ng mga ito. Sadyang parehong matigas ang ulo ng dalawa at wala talagang magpapatalo. Pinilit kong kunin sa kanila ang fishing rod ng bandang huli. Nagawa ko naman. Hindi ko napigilan ang aking sarili at bahagya kong napagalitan ang dalawa. Kaya ngayon, nakayuko ang mga ito. Ako ang ama. Ako pa rin ang masusunod. Babalik na sana ako sa aking ginagawa nang hindi ko napansin ang madulas na bahagi kaya, Daddy! Narinig ko pang sambit ng dalawa. Medyo disaster nga ang nangyari nung date namin ni Danaya. Sa bandang huli kasi, nadisgrasya ako. Masaya naman ako kahit pa nasira ang plano ko na masolo ang mahal ko. Dahil kasama ko ang aking buong pamilya. Menos lang ang asungot na triplets kong kapatid. Hindi ko makalimutan na pinagtatawanan pa talaga ako ng 3 unggoy na yon nang nakita nila akong palangoy-langoy sa tubig ng fish pond. Ang mga yon ang panira sa magandang araw ko noon. Medyo busy ako kanina sa opisina kaya hindi na ako nakabisita sa aking mag-ina. Pero hindi ko naman nakalimutan na tawagan at kumustahin ang aking pamilya. Halos magiging 1 buwan na pala ang panliligaw ko kay Danaya at hindi pa naman ay napapagod na suyuin siya. Dahil tulad ng sabi ko, kaya ko maghintay kahit gaano pa katagal. Pero sana,
hindi masyadong matagal dahil gusto ko na talagang makasama ang pamilya ko. Nasa dining ako at nagbubukas ng beer in can at inisanlago ko lang ito. Hindi naman ako maglalasing. Talagang nakasanayan ko na ang laging alkohol sa katawan. Agad ako napahakbang papunta sa sala nang nakarinig ako ng kaluskos at nanlaki ang aking mga mata nang nakita ko kung sino ang nakaupo sa sofa. Anong ginagawa mo rito? At paano mo nalaman na dito ang penthouse ko? At papaano ka nakapasok? Sunod-sunod na tanong ko kay Samantha. Hindi ako halos makapaniwala na nasa loob siya ng aking penthouse ngayon. Sana isa lamang itong bangungot. Ang dami mo namang tanong. Tumayo siya at lumapit siya. Sobrang sexy niya sa kanyang suot. Paisa-isa lang. Humakbang siya papalapit at mabilis kong iniharang ang aking kamay nang akmang hahalikan niya ako sa pisngi. Ewan ko kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi naman siya ganito sa akin noon. Ang arte nito, okay. Sasagutin ko na ang mga tanong mo. Sinundan kita at saka hindi naman mahirap buksan itong penthouse mo. Kasi ang simple lang naman ang password mo. Pangalan lang naman ng dati mong asawa. Nakadama na ako ng iritasyon sa kanya. Look, Samantha, wala akong panahon na makipagbiruan sa'yo. Kung may kailangan kang sabihin mo na at nang makaalis ka na. Paraan ko ito para sabihin sa kanya na hindi ko gusto ang kanyang presensya dito sa loob ng aking penthouse. Ikaw naman, gusto ko lang pag-usapan natin ang tungkol sa pamangkin ko na si Janela. Tungkol sa custody ng bata. Nilambingan niya ang kanyang boses na parang inaakit ako. Pati ang mga ngiti niya ay nangaakit. At mas lalo akong nakadama ng inis sa kanya. Hindi mo naman ako kailangang puntahan dito sa penthouse ko, Samantha. Pribadong lugar ito para sa akin. Pwede mo naman akong puntahan sa opisina. Pwede din ang mga abogado lang natin ang magkita. Sinubukan ko pa rin na maging mahinahon. Private place? Patango-tango siya. So ibig sabihin, mahalaga para sa iyo ang kakambal ko dahil itinira mo siya dito. Nakangising wika nito at alam kong hanggang ngayon, mahal mo pa rin si Wilma. Ano ba kasi ang pumipigil sa iyo, Axel? Halos wala namang kaming pinagkaiba ni Wilma Tumingin ka nga sa paligid, Samantha. Mukha ba ni Wilma ang nakikita mo? Ang tinutukoy ko ay ang mga larawan ni Danaya. Inuuto mo lang ang dati mong asawa. Alam ko, para bumalik siya sa'yo dahil may mga anak kayo. Come on, Axel. Alam ko naman na gusto mo ako at pinipigilan mo lang ang sarili mo. Bago ka magdesisyon, bakit hindi mo muna ako tikman at nang malaman mong masarap ako kaysa sa dati mong asawa? Hindi ko nagustuhan ang kanyang sinabi. Bumaba yung tingin ko sa kanya. Hindi ko alam na ganito pala siya kadesperada. Humakbang ako papalapit sa kanya at hinawakan siya sa kanyang braso para kalad ka rin siya palabas. Pero bigla niyang iniyakap ang kanyang braso sa aking leeg at saktong bumukas naman ang pintuan ng aking penthouse at iniluwa doon. Baby, magpapaliwanag ako. Mabilis kong naitulak sa Samantha. Sobra akong kinakabahan. Palipat-lipat ang tingin ni Danaya sa aming dalawa ni Samantha. Ano pa bang ipapaliwanag mo, Axel? Humarap si Samantha kay Danaya. Si Wilma talaga ang mahal ni Axel. Desperada at patetika lang. Hinagod ko ng tingin ang babaeng naabutan ko na nakapulupot sa balikat ni Axel. Kamukhang-kamukha nga naman talaga niya si Wilma. Kaya lang sa tingin ko, ang layo ng ugali niya sa kaibigan ko. Maliban pa dito, para siyang babaeng bakla sa aking paningin dahil sa sobrang makeup niya sa mukha niya. Mahilig sa makeup si Wilma pero mukhang 3 times yata ang kanyang pagkahilig. Kaya nagmukha na tuloy siyang bakla. Hindi ako nang lalait. Talagang mukha siyang bakla sa kanyang makeup. Napatingin naman ako kay Axel. Putlang-putla siya habang nagsusumamo ang kanyang mga mata. Please baby, magpapaliwanag ako. Kakalad ka rin ko na sana sa Samantha palabas dito. Pero bigla niyang iniyakap ang kanyang braso sa aking leeg. Sakto at bumukas naman ang pintuan. Pagpapaliwanag ni Axel. Sinungaling ka, Axel. Paano mo ipapaliwanag na nasa loob ako ng penthouse mo? Bakit hindi mo sabihin sa desperada mong pathetic na dati mong asawa na may namagitan na sa ating dalawa? Umamin ka na.
Huling-huli na tayong dalawa sa akto. Baby, please. Sa akin ka maniwala. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Please, baby. Pakinggan mo naman ang paliwanag ko. Nagkabati na tayo, hindi ba? Hindi ako gagawa ng paraan para magkasira na naman tayo. Mahal na mahal kita. Humarap naman si Samantha sa akin at nakangisi siya. Kung maniniwala ka pa sa kanya, talagang desperada at patetika na nga. Naririndi na ako sa higad na ito. Nakangiti akong humarap sa kanya. Ang tamis ng aking ngiti sa kanya at isang malakas na sampal ang pinadapo ko sa mukha niya. Hindi lang isa, kundi mag-asawang sampal pa. Ayaw kong manampal dahil masakit lang sa kamay. Napakatigas naman ang mukha niya. Pero sumosobra na siya. Walang hiya ka. Sasampalin din sana niya ako. Pero mabilis na nahawakan ni Axel ang kamay niya. Wag na wag mo siyang sasaktan. Dahil ako ang makakalaban mo. Buong pagkakasabi naman ni Axel. Mababanaag ang galit sa mukha nito. Axel, bitawan mo ang babaeng bakla na yan. Kayang-kaya ko siya. Binitawan naman ni Axel si Samantha. Nalilisik ang kanyang mga mata, nagpalipat-lipat ng tingin sa aming dalawa ni Axel. Samantha, alam mo bang mahal ko si Wilma? Pero wala akong pakialam kung kakambal ka pa man niya. Bumalik ka sa school. Hindi mo ba yata alam na ang kahulugan ng salitang desperada at pathetic? Sarili mo yata ang tinutukoy mo at hindi ako. Now, umalis ka na bago ko ipakain sa iyo ang kahulugan ng mga salitang binatawan mo. Banta ko sa kanya sa mahinahong wika. Nakangiti pa rin ako, pero matalim ko na siyang tinititigan. Walang hiya ka, hindi pa tayo tapos. Hindi niyo makukuha si Janela mula sa akin. Pagsisisihan niyo ang ginawa niyo sa akin. Galit na wika nito. Nang makaalis na si Samantha, mabilis kong isinara ang pintuan at humarap ako kay Axel. Baby, magpapaliwanag ako. Wika naman ni Axel. Iniharang ko ang aking kamay sa kanyang labi. I trust you. Nakangiti kong wika sa kanya. May higad pala na umaali-aligid sa'yo. Kaya napagpasyahan ko na itatali na kita sa akin. What do you mean? Tila nanginginig ang kanyang mga mata. Oo, Axel. Ibinibigay ko na sa'yo ang matamis kong oo. Babalik na ako sa'yo at handa na akong magsimula na kasama ka. Sandali pa siyang napaurong. Parang sinisiguro niya kung tama ba ang kanyang narinig. Iniyakap ko ang aking braso sa kanyang leeg at sandali ko siyang hinalikan sa labi niya para magising naman siya mula sa kanyang pagkakagulat. Pero mabilis niyang pinalalim ang halikan naming dalawa. Tinumbasan ko naman ang intensidad ng kanyang halik. Agad na uminit pareho ang aming pakiramdam at alam na namin pareho kung saan na naman kami dadalhin ng pag-iinit namin. Kinarga niya ako at tumakbang siya papasok sa kusina. Inuupo niya ako sa mesa habang nakatayo naman siya sa aking harapan at pinagitnaan niya ang mga hita ko. Kung saan-saan nakakarating ang mga kamay naming dalawa. Mabilis din naman ang ginawa naming kilos para mahubaran ang isa't isa.